Pinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juway Ria bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Officer in Charge and Deputy Minister Aldin H. Asiri at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa hong napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ay araw na naman ng Huwebes at tuwing ganitong araw, tayo ay nagkakasama-sama sa Himpapawid para sa ating isang oras na programa. Ito ang MHS Delivers na layunin pong ipahatid sa inyo ang pinakabago at pinakamakabuluhang mga impormasyon at mga pangyayari sa MHSD. Ito man ho ay programa, mga proyekto, mga aktibidades at mga estratehiyang sinasagawa ng Ministry for the benefit of our Bangsamoro families na nangangailangan ng ating serbisyo. Ngayon ay ika-17 sa buwan ng Abril taong 2026 at ika-27 sa buwan ng Shawwal 1447 sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 267th episode ng ating programang MHS Delivers. Masya Allah, alhamdulillah, nakaabot tayo ng ganito karaming episodyo ng ating isang oras na programa kada linggo. No? At ngayong araw na ito, tayo ay live pa rin na pagkikinggan sa DXMS Radio Bida, 882 kHz sa inyong mga pihitan. At syempre, live tayo sa ating official Facebook page. Yan ay ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Kung kayo ho ay hindi pa nakakapag-like at nakakapag-follow ng ating page, kayo po ay aming inaanyayahan para ho hindi kayo mahuli sa lahat ng mga impormasyon na aming pinalalabas patungkol ho sa mga ginagawa ng MHSD. At syempre, of course, ngayong araw na ito, kapiling pa rin natin ang ating mga kabalay at kapwa homecasters. Simulan natin sa bandang kanan, nariyan ang ating kabalay na si Ria. Nababati na ho sa inyo, kabalay na Ria. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang ng umaga po sa ating lahat, sa mga takikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang yung lingkod Bangsamoro, Juway Ria bin Emran Muhammad. Ayan, ang pagbati mula sa ating kabalay na si Ria. Ngayong araw na ito, wala pa rin patid ang sigla at syempre ang kasiyahan na tulungan tayong ipahatid sa inyo mga impormasyong dapat ninyong malaman. Simula sa ating kanan, let us now proceed to our left side. Nariyan naman ang ating kabalay na si Hamsi. Nababati na rin sa inyo ngayong umaga. Kabalay na Hamsi, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'am Salid, kabalay na Rihan. Nakatalang umaga pa rin po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. At welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po yung lingkod Bangsamoro, Hamsari Pala. Ayan naman ang pagbati mula sa ating kabalay na si Hamsim. Kompleto na ho tayo ngayong araw na ito. Ang ating trio ng ating homecasters mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Ito po magkatuwang na mga creatures
course, no? ng mga empleyado ko ng MHSD na naatasan maghatid sa inyo ng mga impormasyon sa bagay, no? Dapat nyo talaga malaman mula sa MHSD. At syempre, ngayong araw na ito, napakahalaga ng ating usapin. Ang ating pag-uusapan mamaya sa ating MHS Discusses. Bakit lumabas yung isa? Okay. Ingay na naman yun. Mamaya-maya, dahil pag-uusapan natin ang kalagayan, no? Ano nga ba? Ang kalagayan ng ating mga residents ng ating tinatawag na Salam Home, Cabalay na Ria, no? At ang ating mga kapiling ngayon ay ipakikilala, no? May introduce ng ating Cabalay na Silya para makabati na ngayon dahil she's been here. No, nauna pa sa atin ang ating guest speaker ngayon, ang ating panauhin sa ating talakayan portion ng ating pamamahayag. Cabalay na Ria, sino nga ba ang ating guest? Sa pagkataalam ng lahat, meron po tayong tatlong housing loan projects na kasalukuyan. At tawag po sa kanila ay phases kasi meron po tayong facing na kumbaga bawasan ang paghirap ng mga may kaya na magkaroon ng sariling tahanan, so mga may trabaho, mga self-employed at mga entrepreneurs. So sa MHSD meron po tayong tatlo, phase 1, phase 2 at phase 3. At ngayong araw, makikilala po natin ang isa sa mga residente ng phase 1 housing project natin na matatagpuan sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Maguindanao ba? Pakinggan po natin ang ating kabalay na kasama natin sa talakayan mamaya. Ma'am Naida S. Abdulmanan. Assalamualaikum, ma'am. Welcome po sa MHS Delivers. Waalaikumsalam. Ayan. Welcome po. Kumusta po? Okay lang po ang biyahe dito? Okay lang. Okay. Sige, parang masaya si Ma'am Nino. Dahil sa wakas ay matutuloy na rin ang ating pag-uusap, ang ating, hindi naman chismis, dahil lahat ng ating babahagi ngayon ay pawang katotohanan lamang na mga experiences, karanasan, at syempre yung mga mabubuting na idudulot ng ating housing project or affordable housing project para sa ating mga beneficiary or ating mga takers ng ating housing units. Mamaya ma'am, babalikan namin kay ma'am sa ating MA Discusses para tuloy malaman namin sa inyo ang mga detaling babahagi natin sa ating mga kabalay na Bangsamoro regarding yung sinabi nga ni Kabalay na Ria, dahil ika nga ng ating mga leader sa MHSD, hindi nagtatapos ang ating serbisyo, ang ating mga programa sa pagtatayo lamang ng ating mga housing units. Kabalay na Ria, no? Kaya't meron tayo, ano yung Kabalay na Ria? Kamustahan? Yes. Kamustahan sa ating mga residents ng ating mga housing units o mga komunidad na ating ini-establish. Okay. At ngayon po, kagaya ng sinabi ni Kabalay na Hamsi, magtatagal ng 1 oras ang ating programa hanggang alas 12 at 10 o 15 mamaya-maya. Titingin tayo sa kabilang kwarto. Okay. That's right. At syempre, nariyan pa rin ang ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating MHS Discusses, at ang isa rin sa mga inaabangan nyo, ang ating KKK, kung saan pwede kayong makakuha ng mga benepisyo sa segmentong ito ng ating programa. Bago ang ating balitaan, panoorin natin at pakinggan ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating affordable housing program. Kabalay na Almanso at Kabalay na Atanohads, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng pamumuno ni Officer in Charge at Deputy Minister Aldin H. Asiri at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan,
Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan po ang ating napakahalagang paalala tungkol ho sa ating affordable housing program sa MHSD. Kagaya nga ho na nabanggit sa ating patalastas, ang mga housing units ay nariyan po kung phase 2 pinag-uusapan sa Barangay Samba, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang ating phase 1 at phase 3 ay magkaharap naman kabalay na riyan, no? Diyan sa may Barangay Kapiton, Dato Odin, Sinsuat din sa probinsya rin ng Maguindanao del Norte. Yan. At bilang pagpapatuloy tayo ho ay tutunghayan na ang ating mga balita ngayong araw ng ito. Again, today is April 16, 2026 and the 27th of Shawwal, 1447. Narito ho ang ating mga balita. Ang ating headlines ngayong araw. 2 paaralan sa Maguindanao mabebenepisyuhan ng mga proyektong infrastruktura ng MHSD at ni MP Mendoza. Training center ipatatayo ng MHSD sa makasaysayang lugar sa Sultan Kudarat, MDN. At ang ikatlo at huli sa ating headlines, mga bahay na may bagong disenyo may patatayo na sa Dato Blas Sinsuat matapos ang MOA signing. Ang detalye ng ating unang balita, 2 paaralan sa Maguindanao mabebenepisyuhan ng mga proyektong infrastruktura ng MHSD at DMP Mendoza, ibibigay ni Kabalay na Ria. Mag-uumpisa na ang konstruksyon ng mga proyektong infrastruktura para sa pagpapabuti ng 2 paaralan sa UP at South UP sa pagsasagawa ng groundbreaking ceremony na ginanap sa Barangay Timanan, South UP noong 14 ng Abril 2026. Ang aktibidad ay sinakatuparan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, kakibat ng opisina ni Member of the Parliament MP Honorable Froilin T. Mendoza na siyang proponent ng proyektong napondohan sa ilalim ng 2025 Supplemental Fund. 2 housing units na magsisilbing guest houses at isang multipurpose covered court ang ipatatayo sa South UP, Maguindanao del Sur, partikular sa Timanan Central Elementary School. At 2 ring kaparehong housing units ang i-establisa sa UP, Maguindanao del Norte sa loob ng UP Agricultural School o UAS na inaasahang makakatulong sa pagresolba ng kakulangan sa matutuluyan ng mga bisita at mga estudyante sa paaralan. Ibinahagi ni Officer in Charge OIC at Deputy Minister Alden H. Asiri ang kanyang kagalakan at karangalan na maging kabahagi ng pagtataguyod ng mga makahulugang proyekto sa naturang mga bayan. Ang groundbreaking na ito ay lubhang makabuluhan sa kanila sapagkat sila ang direktang mabebenepisyuhan ng proyekto na magpapaunlad sa mga paaralan
at mahalaga na mapanatili ang kabutihan na maibibigay nito, wika ni OIC Asiri. Mahalaga rin umano ang suporta ng Local Government Unit o LGU sa pagtiyak ng tagumpay ng proyekto. Samantala, sinabi naman ni Bangsamoro Director General Esmael Ibrahim na ang mga positibong pagbabago ay pinakamainam kung imang gagaling mismo sa mga lider para makamit ang tunay na kapayapaan at pag-unlad. Sa kanyang mensahe, pinahayag ni MP Mendoza na siya mismo ang nakakita at nakakaalam sa mga sakripisyo, dedikasyon at malaking pangangailangan ng mga paaralan. Ang mga proyektong ito ay lubhang kinakailangan at napapanahon para sa pagsasagawa ng mga aktibidades at mga programa ng ligtas at walang antala upang payamanin ang mga talento ng mga estudyante at mapalakas ang diwa ng komunidad. Pagbibigay diin ni MP Mendoza. Nagbigay rin ng mensahe ng suporta, commitment, pagganyak at pasasalamat sina Provincial Director PD Norodin S. Abdullah ng MHSD Maguindanao del Sur, PD Baymaron S. Abraham ng Maguindanao del Norte MHSD, Pinoy Dionato Macodef na kumatawan kay Mayor Honorable Helen B. Padua, School Head Alejandro T. Intar ng Timanan Central Elementary School, Vice Chairman Florencia C. Baristo ng Tenduray Lambangian Women's Organization, at Officer in Charge Dr. Alimudin C. Belon ng UP Agricultural School. Nangako naman si Engineer Arturo Interino ng Alfala Construction na tatapusin ng naayon sa plano ang proyekto at titiyakin ang pinakamabilis na pagkumpleto nito. Nagtapos ang programa sa pamamagitan ng mensahe ni Director for Operations and Management Service Salem C. Dimuna na agad sinundan ng aktual na groundbreaking ceremony. Para sa mapayapang pamayat na unlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, training center itatayo sa makasaysayang lugar sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Isang multipurpose one-story training center at level 2 solar-powered water system ang itatayo na sa isang makasaysayang lugar na dating safe haven ng MILF sa Barangay Dalumangkop, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Matapos isagawa ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM, ang groundbreaking ng proyekto katuwang ang tagapagtaguyod at Member of the Parliament o MP Honorable Romeo Sema noong Abril 10 taong 2026. Ipinahayag ni Officer in Charge o OIC at Deputy Minister Aldo Nasiri ang kanyang kagalakan at karangalan na muling mabisita ang isang makasaysayang lugar upang hindi lamang may sakatuparan ang mandato ng ministry, kundi lalo na upang paglingkuran ng mga mamamayang Bangsamoro. Isang karangalan para sa akin ang tumayo sa isang makasaysayang lugar na mahalaga sa ating revolusyon. Hindi lamang ito isang seremonya, kundi isang representasyon ng isang bagay na makabuluhan para sa ating lahat, kung saan magsasama-sama ang mga tao upang magtamo ng mga kasanayan at kaalaman. Naniniwala kami sa pagdating sa pag-unlad, dapat itong nakasentro sa mga tao. Wika ni OIC at DM Asiri na kinilala rin ang hamon sa pagkuha ng malinis at inuming tubig at layunin ng proyekto na masolusyonan ito. Ibinahagi naman ni MP Sema ang konsepto ng mga proyekto. Inilarawan niya kung paano ginamit ang lupa ni Yumaong Ustadz Hanafi Muhammad Burhan, dating chairman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, Bandar Cotabato, bilang isang lugar ng pahinga at estratehiya
o safe haven dahil sa kahirapan ng sitwasyon noong panahon ng pagkikibaka ng MILF. Natutuwa siya na ang komunidad ay malapit ng mapaunlad na may pampublikong inuming tubig at isang gusali para sa pagpapalakas ng kapasidad ng iba't ibang sektor sa komunidad. Inilarawan niya ang gobyerno ng BARM bilang produkto ng mahabang pagkikibaka at ngayon, sa pamumuno ni Chief Minister o CM Abdul Rauf Makakua, isang patakaran ang ipinatutupad upang magbigay ng pag-asa pabalik sa mga komunidad. Tulad ng komunidad ng Barangay Dalumangkob, isang lugar na nasalanta ng digmaan sa pagitan ng mga mujahidin at ng gobyerno ng Pilipinas. Bibigyan namin ng kapangyarihan ang mga nasasakupan sa pamamagitan ng training center na ito. Hindi lamang ito limitado sa mga residente ng Dalumangkob, kundi pati na rin sa iba pang mga lugar. Pinaiigting natin ang kolaborasyon upang higit pang mapaunlad ang mga kalapit na lugar tulad ng pagtatayo ng isang lokal na palaisdaan o pagtatayo ng isang masjid o mosque, binigyang diin ni MP Sema. Hinilang niya ang Barangay Local Government Unit o BLGU bilang benepisyaryo ng proyekto upang mapanatili ang proyekto at magipagtulungan sa MHSD sa panahon ng implementasyon. Ang proyekto ay pinunduhan sa ilalim ng Supplemental Fund ng opisina ni MP Sema at Transitional Development Impact Fund o TDIF, katulad ng isang palapag na Multipurpose Human Development Training Center na itinaguyod din niya sa Kakar, Poblacion 8, Cotabato City na ipinatupad ng MHSD. Ang mga kalahok ay masayang tinanggap ni Bay Maruz Ibrahim, Provincial Director o PD ng MHSD Maguindanao del Norte, habang ang programa ay opisyal na sinimulan ni Salem Demuna, Director 2 for Operations and Management Service, at tinapos ni Suharto Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Service. Sa kanyang mensahe ng suporta, binigyang din ni Sheikh Marahan Burhan, Executive Director ng Bangsamoro Darul Ifta, ang sinseridad, hustisya at katapatan bilang mga tagapagdala ng mga biyaya na nagpoprotekta sa mga karapatan at nagdudulot ng katatagan. Dumalo siya bilang isa sa mga anak ni Ustaz Burhan at pinangunahan pa ang pambungad na panalangin. Ang Level 2 solar-powered water system ay ilalagay ng Al-Falah Construction na kinatawanan ni Arturo Interino, project engineer sa panahon ng programa. Habang ang Multipurpose One-Story Training Center ay itatayo ng Angkat Construction and Supplies na kinatawanan ni Tommy Mamalangkas, liaison officer, na parehong nangako na napapanahong pagkumpleto ng kanilang mga proyekto sa abot ng kanilang makakaya. Kabilang sa mga saksi sa seremonya ay ang mga miyembro ng komunidad, mga kawani ng MHSD, mga kawani sa ilalim ng tanggapan ni MP Sema, at ang mga anak at asawa ni Ustaz Hanafi Burhan. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod si Lembay Abdullah nag-uulat. At sa detalye ng ating huling balita ngayong araw, mga bahay na may bagong disenyo may patutupad na sa Dato Blasin Suat matapos ang MOA signing. Narito si Kabalay na Hamsi. Bagong disenyo ng mga bahay na nakatakdang matunghayan sa bayan ng Dato Blasin Suat, DBS Maguindanao del Norte pagkatapos ng 10 buwan sapagkat may patutupad na ang proyektong construction of 50-unit housing resettlement. Ito ay matapos ang pirmahan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Ministry of Human Settlements and Development or MHSD, ang housing arm ng BARM at Local Government Unit or LGU ng DBS noong 14 ng Abril taong kasalukuyan na ginanap sa conference room ng MHSD sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Ayon kay Officer in Charge at Deputy Minister Alden H. Asiri, espesyal ang proyekto dahil pinakabagong disenyo ng mga bahay ang may patatayo sa bayan.
Tiwala tayo na may patutupad ng LGU ng maayos ang proyekto na magbibigay ng ligtas, matatag at marangal na mga tirahan sa mga beneficiary, wika ni Officer in Charge Asiri. Samantala, matagal nang umanong plano ng ministry na magpatayo ng pabahay sa bayan at ito ay isa sa mga nasalanta noong Bagyong Paeng. Katangi-tangi ang proyektong ito sapagkat bagong disenyo ang may papakita at alam naman natin na ito ang bunga ng pawis, dugo at buhay ng mga ating mujahideen, din pa ni Director General Ibrahim. Ipinahayag naman ni Mayor Honorable Raida T. Sinsuat ang commitment ng buong suporta ng LGU sa pagsasakatuparan ng proyektong matagal na umano nilang hinihintay. Ang proyektong ito ay inaasahan nating makakapagpalakas sa ating vulnerable constituents sa bayan sa pagsiguro ng pangmatagalang kaligtasan at kabutihan sa pamamagitan ng ligtas, matibay at marangal na mga pabahay din pa ng alkade. Sa kanyang mensahe ng suporta, binigyan din ni Vice Governor Honorable Dato Marshall ay Sinsuat ng Maguindano del Norte na maraming nangangailangang pabahay sa Dato Blas Sinsuat at ilan dito ay ang mga nakatira sa gilid ng dagat na hindi gaanong ligtas. Sa ating pagtutulungan, kayang-kaya nating isakatuparan ng kalidad o dekalidad ang proyekto at kung ano man ang nakikita ninyo sa litrato, asahan ninyong yun din ang makikita ninyo sa lugar ng proyekto, pagtiyak pa ng Vice Gobernador. Nangako naman sa Provincial Director by Maruds S. Ibrahim ng MHST Maguindano del Norte na makikipagtulungan sa LGU sa pagtiyak ng pinaka-epektibong implementasyon ng proyekto para sa mga pamilyang nakatira sa coastal area. Ang project plan at checklist ng mga kinakailangan dokumento para sa downloading ng pondo sa LGU ay isa-isang ipinaliwanag Chief Engineer Zainuddin A. Buisan ng Planning and Design Division ng MHST kasama si Architect Renny J. F. Marcos. Ang programa ay dinaluhan din ng mga iba pang mga opisyales at kawani ng MHSD at LGU-DBS at nagtapos sa mensahe ng motibasyon ni Director 2 Salim C.D. Muna ng Operation and Management Service ng MHSD. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ako po si Amsari Pala nagbabalita. Maraming salamat Kabalay na Hamsi sa detalye ng ating ikatlo at huling balita ngayong araw. At ini po ang natunghayaan ng ating mga balitang nakalap sa linggong ito. Patungkol ho sa ating mga major events sa MHSD. Na nakatuon pa rin sa pagpapaunlad ng bawat komunidad dito po sa ating rehiyong Bangsamoro. Magbabalik kami para sa ating IPH, ang ating HSF at ang ating MHS discusses pagkaraan lamang ng ating maikli subalit napaka-importanting paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. Kabalay na Almansor at Atanohads, please take it away. Mga biktima ng kalamidad, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects ng Ministry of Human Settlements and Development na libreng makakabenepisyo sa mga nangangailangang beneficiary. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tinututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero hindi pa kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Officer in Charge at Deputy Minister Alvin H. Asiri, at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makapua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ng pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Yes,
MHS Delivers at yan naman po ang ating mahikli. Subalit napaka-importanteng paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. Yan. At syempre, sa ngayon, ang ating mga housing units na ini-establish sa lahat po ng probinsya ng ating rehiyong BARM ay umaabot na sa 5,701 at madaragdagan pa. At sana ho ay magpatuloy pa ho ang ating pagtatayo pag-establish ng mga housing units dahil hindi pa ho tayo nag 5% sa pagresolba ng ating housing needs or backlog dito po sa ating rehiyong Bangsamoro. Marami pa ho sa ating mga kababayang pamilyang Bangsamoro ang naghahangad ng disenteng pabahay. Kaya sana ho ay maging matagumpay ang isinasagawang hearing ngayon ng ating mga kabalay, ng ating mga leader mula ho sa MHSD sa harap ng ating Committee on Human Settlements and Development or CHSD. Best luck sa ating mga kabalay na nariyan ho at ibinibigay ang justification kung bakit dapat tayong manatili sa ating post sa MHSD. At dahil dyan, baka may kinalaman dito or baka mas importante pa ang ibibigay sa ating trivia ng ating kabalay na si Ria. Ano nga ba ang highlight ng kanyang IPH ngayong araw? Kabalay na Ria, ibahagi mo na sa amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa ating IPH ngayong araw na ito, impormasyong pambahay at hanap buhay, tayo po ay magtanong muna. Bakit nga tayo bigla nagsimulang magkamustahan sa ating mga housing projects ng mga beneficiaries? Bakit nga ba? Bakit nga ba? So ngayong buwan na ito ng Abril, sunod-sunod po ang ating kumustahan. Ngayong araw, of course, si Ma'am Naida para sa ating mula sa ating Phase 1 housing project. Next week, inshallah, mula sa ating Phase 3 na housing project. That's right. And inshallah sa ating April 30 na episode mula sa isa sa ating mga resettlement housing project o Darussalam Villages. Ito ay para sa paparating na MHSD Week. Exciting. Yes, very exciting. I believe ang dates na covered niya will be April 27 hanggang April 29. hanggang 29. Yes. So, sa tatlong araw na iyon, may mga aktibidades po ang ating MHSD para i-highlight ang ating mga accomplishments for the previous year Yes, and that's ano po mga right. plano natin sa susunod na taon for 2026 and for 2027. So, kaya good luck talaga sa mga nagdidepensa ngayon sa natin sa ngayon top management and lahat ng division chiefs at section heads na kasama ngayon sa ating hearing. Is it a hearing? Is it Yes, that's right. sa ating hearing, you have all of our well wishes and prayers. That's right. So with that, sa ating kada taon, meron po tayong ginugunita na MHSD Week. Last year, ang ating mga aktibidades ay nag-range from groundbreaking ceremonies to MOA signings to ating pagtataguyod ng ating moral governance. And inshallah, tuloy-tuloy rin po yun para sa susunod na MHSD Week ngayong 27 hanggang 29. Kaya Makibahagi tayo. Makibahagi Yes, po that's right. tayo sa ating selebrasyon at obserbasyon at sa ating mga kabalay na nakikinig ngayon sa radyo at nanonood ng live stream. Bantayan lang po natin ang ating Facebook page para sa susunod na mga announcements para sa linggo na ito or sa That's tatlong right. araw na selebrasyon na ito. At yun po ang ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay. Mashallah, napaka-time na naman ang ating IPH. Ngayong araw na ito, yan ho patungkol sa ating MHSD Week. At taon-taon kabalay na rin, yan ay ating sinasagawa. At tawag dito, binibigyan ng selebrasyon tuwing buwan ng Abril sa bawat taon ng MHSD. Hitik yan sa mga aktibidades katulad ng sinabi ni Kabalay Naria kanina. Kasama na dyan ang Sports Fest. Yes, na inaabangan ni Kabalay na Hamsi at talaga namang pinaghahandaan ang kanyang malakas na service. Let's go. Okay. Ibang klaseng service delivery yan. Iba to. Tatayo abot kay DJ. Nako, given na yun, no? Tayo ay
Kumbaga, mas mapalapit lang doon sa dulo. Ayan. At mula sa ating IPAs na ibinahagi ni Kabalay na Ria, tayo naman po ay pagkikinggan ang mga tips na galing naman sa ating kabalay na si Hamsi sa ilalim ng HSF. Kabalay na Hamsi, ano bang yung topic at tips na ibibigay sa amin ngayong araw na ito? Yes, Ma'am Sally. At para sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is our greatest wealth. Ating pong pag-uusapan ngayong episodyo ang selebrasyon or ang buwan ng Abril ay ating binibigyan pansin ang isa sa mga concern or observation, which is yung Stress Awareness Month Naku. na nakatuon din po sa Abril. Yes po. Punong-puno tayo niyan. Isang pandaigdigang kampanya na naglalayong paalalahanan ng bawat isa tungkol sa kahalaga ng mental health at tamang pamamahala ng stress. Yes po, sa panahon ngayon marami sa ating nakakaranas ng stress mula sa trabaho, pamilya, financial na problema at iba pang mga hamon sa buhay. Ngunit kapag ito ay napabayaan, maaari itong makaapekto hindi lamang sa ating isipan kundi pati na rin sa ating mga katawan. That's right. Yes, narito ang mga accounting senyales ng sobrang stress na tayo. Una, madalas na pagkapagod, hirap matulog, madaling magalit or mairita, kawalan ng gana sa pagkain, sumasakit ang ulo or katawan natin. Yes, yan po yung mga counting, mga senyales lamang po at mga paraan para ma-manage natin yung ating stress. Una, maglaan ng oras sa pagpapahinga. Totoo Siguro yan. may sapat na tulog, which is yung 8 hours every day. Hindi yati-yatiin yung 8 hours, ha? At mag-break or magpahinga kapag alam na natin sa sarili natin, nararamdaman na natin sa ating mga katawan na pagod na tayo. Kailangan na po natin magpahinga. Huwag abusuin ang ating mga katawan. Totoo At yan. pangalawa, makipag-usap, ibahagi ang nararamdaman sa pamilya or sa kaibigan. Huwag sarilin ang ating mga problema. At pangatlo, napaka-importante, mag-exercise pa tayo kahit simpleng paglalakad ay nakakatulong or nakakabawas sa stress or stress hormones natin. Simpleng paglalakad lang po after office hours, napakalaking tulong na po yan sa ating katawan. At pangapat, gawin ang mga bagay na nagpapasaya, makinig ng music, magdasal or magmuni-muni, maglaan ng tinatawag na me time. Me time, totoo yan. Para makapag-isip tayo na mabuti. Pang-limitahan ng screen time, iwasan ng sobrang paggamit ng cellphone at social media. Naku. Magpahinga mula sa digital stresses. So, sa panahon ngayon na parang ating nagiging rest time is ang social media or Totoo yan. paggamit ng digital. Pero as much as we can, iwasan po natin o limitahan lang po natin kung hindi naman po kayang iwasan. At spiritual na community connection, lalo na sa ating mga komunidad Bangsamoro, mahalaga rin ng panalangin, makipag-communicate sa ating pamilya, bayanihan at suporta sa isa't isa. Ang stress ay bahagi ng buhay, ngunit hindi natin ito kailangan harapin ito ng mag-isa. Sa tamang paghinga or pahinga, suporta ng pamilya at pag-aalaga sa ating mga sarili, makakamit natin ang mas maayos na kalusugan sa kaisipan at katawan. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First. Ang pag-aalaga sa mental health ay kasing halaga ng pag-aalaga sa ating physical na kalusugan. Totoo yan. At ako panalingkod Bangsamoro Saripala. Ayan, thank you so much Kabalay na Hamsi sa makabuluhang impormasyon na naman, mga tips na iyong ibinahagi sa atin, sa ating lahat ngayong araw na ito. At yung sinasabi nating mental health, napakahalaga po niyan dahil marami ho sa ating mga kapwa Pilipino at mga kapwa sa buong mundo ang naapektuhan nito. Kapag yan ay nakuha natin, mahirap po ni-address. Kaya habang maaga pa at hindi pa nararamdaman ang mga epekto nito, alagaan natin ang ating mga sarili. At dapat marunong tayong mag-handle ng ating mga stresses sa buhay, Kabalay na Hamsi. Maglaro ng pickleball. Di ba? Yes, I'm Kabalay na Hamsi. O, iba pa mga laro dyan, huwag lang mobile games muna, ha? Bawasan ng screen time. Bawasan ang screen time. Lalo na sa gabi. Yes, I'm sorry. Kasi kailangan ng tulog dahil based on research, ang kakulangan ng tulog sa gabi ay maaaring makapagdulot ng cancer cells o ganyan, mga ganon. So, yan ay mahalaga malaman natin habang maaga pa Ibang na wala tulog pa sa akong gabi, nararamdaman. tulog sa umaga. Totoo yan. At sabi nila hindi makakompensate ng tulog sa umaga ang tulog sa gabi. Yes. Sabi nga nung isang patalas sa Kabalay na Ria, sabi niya, ang ganda ng tulog ko, kompletong-kompleto, 8 hours.
2 hours sa umaga, 2 hours tanghali, 2 hours sa gabi. Divide pala sa buong araw. I-divide niya ang tulog niya. Sinaccumulate lang para maging 8 hours. Ayan. Hindi po ganun ha. Diretsong tulog po yung 8 hours na sinasabi natin sa gabi. Kailangan magkaroon tayo ng ganun sa bawat araw. Okay. At dahil dyan ang oras natin ay 11:45 na ho ng umaga, kailangan ma-maximize natin ang ating oras sa ating kwentuhan at kamustahan. Kasama ho ang isa sa ating mga residents ng ating Phase 1 Housing Project ng MHSD. Kapiling pa rin natin at hindi tayo iniwan ang ating resource speaker ngayon. Walang iba kung hindi si Ma'am Naida Abdulmanan. Balikan natin, yes, ayan si Ma'am. Ma'am, kamusta kayo ngayong araw na ito? Kamusta naman ang inyong buhay sa araw na ito? Ay, alhamdulillah, okay naman ang Masya. po kayo. Ayan, so importante ba talaga maging okay tayo, no? Ma'am Naida, kayo po ay konektado sa anong opisina sa ngayon? Saan po kayo Ministry of nagtatrabaho? Health. Oh, isa yan sa mga malalaking opisina ng Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao, yung ating Ministry of Health. At ang ating kanina, pinag-uusapan natin ng stress. Nako, kapag hindi na ako naiwasan ng stress na ito at nagdulot na naman ng hindi magandang pakiramdam, ito ho ang ina-address naman ng ating Ministry of Health, ma'am, no? Okay, sige. Si ma'am po ay ilan ho ang ilan ang asawa niyo? Ano ba? Kung makapagtanong naman tayo. Ilan ho kayo sa inyong pamilya ngayon na nakatira sa ating housing unit sa Phase 1? Sa ngayon, ako po si Naida Abdulman, 58 years old. Mashallah. Hindi halata, ma'am. Kasama ko yung mga iba kong anak na nakatira doon. Yung dalawa kong apo. Oh, mashallah. Tapos, dyan, nakatira ako ngayon dyan sa Barang Housing Phase 1. Phase 1 sa Kapitan, no? Barangay Barangay Kapitan. Kapitan. Okay. Tuding. Okay. Ma'am, nais namin malaman kung paano niyo po nakuha ang impormasyon na mayroon tayong mga housing unit sa Phase 1? So, nung panahon ng ARM, doon ko narinig na pumunta sa amin yung information officer namin na si Saida Ali. Mashallah, okay. Sinabi niya, sinong may gusto sa may project na housing, sinong walang bahay, Okay. pwede na mag-abil. So, tinignan namin, pumunta ako dun sa Treasury ba yun, yung office? Dati, yes, that's right. Nag-inquire ako doon. Tapos yun na, tuloy-tuloy na yung ano ko. Tuloy-tuloy na, as in, wala naging... Pag-process ng mga papers. Okay. Ma'am, pinuntahan kayo nung information officer. Saan po kayo naninirahan dati? Bago kayo nag-transfer sa ating housing unit? Nakabila ko dyan sa housing, nagre-rent po kami. Nagre-rent lang, ma'am. Pero Nagre-rent. yung rent na yun, hindi rent to own. Yung nagbabayad ka lang buwan-buwan. Yung sa mga residential dyan sa Warsi. Okay. Pero hindi mo nakukuha yung unit, no? Kaya nga. Bayad ka ng bayad. Oo. Kaya ako nag-avail kasi parang rent to own na yung kuan, di ba, yung housing. Totoo. Imbes na yung bayad mo sa renta, bayad mo dun sa housing, parang sa'yo na yun yung kuan unit, di ba? Okay. Ganun. Yes, that's right. Kaysa mag-upa ka na hindi mo may-ari ang kuan. Totoo yan. Bayad ka ng bayad, Yan ang ma'am. advantage ng sa Totoo. housing. Ma'am, noong time na yun, saan kayo nagkatrabaho? That time, nung nag-rent pa lang kayo ng apartment. Diyan din sa Ministry of Health. Sa Ministry of Health din. That time, That time, 2016. DOH, no? Oh. DOH pa that time, Department of Health. Yes, that's right. That time, year 2016. 2016. 2016, nasan ba ko 2016? Nasaan ka nung 2016? Taga-ano pa ako. Taga-DA pa ako. Department of Agriculture. 10 years ago. Ang sakit. Madali lang no? Yes. Ang bilis ng panahon, ma'am. Super bilis. And then, tawag dito, ano ma'am ang nagbigay sa inyo ng parang nakatulong sa inyo mag-decide na, sige, i-grab ko na ito. Kukunin ko na itong housing unit na ito. Bakit po kayo nag-desisyon na mag-transfer sa ating Phase 1 na housing project? Kasi nagustuhan ko talaga yung kasi para sa, di ba, sa pagre-rent, minsan may problema, magta-transfer ka naman ng upahan, mga ganun ba? Totoo Diba? yan, Ayan totoo ang yan. ayoko. Gusto ko yung permanent na ano, diba? Ma'am, pareho tayo. Ang Ay, hirap kapag lipat, palipat-lipat. totoo. Ayan ang ayoko. Sabi ko, mag-abil na lang ako ng housing, parang permanent na nakaano ko doon. At saka sa'yo na, ma'am. Oo, Oo, sa'yo. sa'yo na yung unit. Totoo yan. Yan ang kagandahan.
Tama yan, ma'am. Alam ko yung hirap ng paglipat ng tirahan. Alam mo na yung maraming gamit. Totoo. Naku, pag ako lumipat, hindi ko talaga alam kung paano ko dahil ang mga Isip lang gamit na ko. parang na-stress ka na. Na-stress na. Ma'am, kahit nung college pa ako, yung boarding house, ayoko talaga na lumilipat. Kung saan ako nag-board, doon na ako. Eh, makapagod man. Kuto, hanggang mag-rent, napaka-stressful na paglipat ng ating mga gamit sa ating dating tirahan. At correct. And then, ma'am, sa ngayon, ikwento niyo sa amin kung kamusta na ang inyong paninirahan sa ating phase 1 ng ating affordable housing project. Sa paninira naman na dyan sa housing ngayon, okay man lahat. Pero may group chat kami na doon bubadaan na ng mga problema sa mga issue, about sa mga community na. Ma'am, lahat ng residents ng ng phase 1, may group chat kayo. Oo. Ay, napakaganda naman ito. Halimbawa, may inakawan about mga ilaw, yung mga problema Usual, na no? mga konti na Usual na problema. Ma'am, if in case nagkakaroon ka ng issue or problema, how do you resolve those problems? Hindi, wala naman na issue na Yung ginapost na lang sa mga yung nawala ang pusa niya. Hindi dumaan dyan na ang pusa niya. Ma'am, masakit O kaya- yun. o kaya, may pagkain dito na pang ibenta. Okay. Sinong may gusto, mga Negosyo, ganun ba? hanap Oo. buhay, mga ganyan, masya Allah. Ma'am, masakit din ang pusong nawawala, ma'am. Parang bahagi ng pamilya ang ating mga alagang, pusa, ano man yan na rabbit, ikaw ba yung nag-aalaga ng rabbit? Ako po yung rabbit. Ako po yung hinahanap. Buti naman namin yun. Alhamdulillah, wala naman na So far, nagaganap. Wala wala naman na naman. nagaganap. Ma'am, meron kayong mga ginagawa mga programa sa inyong community? Yan Sa ang phase wala. 1? Yan ang wala. So far, wala pa Yung naman, sa no? masjid lang, yung siguro mga seminar. Okay, seminar, no? Kamusta ang inyong community during Ramadan? Mga ganyan. Parang Okay naman ang inyong, baka busy kayong lahat, ma'am, no? hindi ko alam anong program nila din sa Ramadan. Okay. Contribute ka lang kung sa kusang loob na pang-linis ng masjid. Yun, totoo yun. Correct. Yan ang pinakamahalaga yan. Contribute ka kung gusto mo. Hindi ka pinipilit. Totoo. Ma'am, mga anak nyo is working na rin or mga estudyante pa? May mga asawa na yung iba. Ay, masya Allah. Yung kasama ko dyan ngayon, yung nag-work din sa MOH. May 2 anak. Okay. So, is it isa, dalawa, tatlo, 4, 5 kayo ngayon sa bahay na yun? Or Ilan kayo sa bahay niyo, ma'am, ngayon? Yung asawa ko at ako, yung 2 kong apo at saka yung mag-asawa. so, 6? 6. Masya Allah. Ma'am, okay naman ang space ninyo? Okay naman. Yan ang pinaka-importante. Nag-additional ako ng extension doon na nilagyan mo na atip kasi mainit sa labas, di ba? Ma'am, isa pa yan sa kagandahan. Parking area. Oo. I believe, isa pa yan sa mga dahilan kung bakit kayo lumipat. Dahil pag-aari niyo ang bahay, maaari niyong gawin na lahat ng developments na gusto niyong gawin. May parking area pa. Masya Allah. May space doon. Okay. Lagyan ko ng atip. Tama, yan ang kagandahan ng Iyon na ang bahay kabalay na. Riyan, ma'am, how about sa inyong payment? Kayo ba ay naka-empass na ng inyong bayad for housing unit na Hindi yan? ko parang paid na ata kasi Masya Allah. from 2017 until now, deduction salary. Pero pag-ibig. Oh, maganda. Maganda yan, hindi ka rin 2017 napagod. to up to now. Up to now. Hindi mo nararamdaman. Totoo, yung nararamdaman. With Pag-ibig Fund, oo. May we have confirmation from our Housing and Human Settlements Division. Ikaw talaga, inulunod na naman ang ating Tinatanong ko si Mami Ninia Actually, kapilinin po natin para ho bigyan ng lakas at siyempre mag-guide yung ating resource speaker ngayon, ang ating Housing and Home Site Regulation Officer under the Housing and Human Settlement Division, HHSD, si Rasmina Puti. Nakatingin lang sa atin ngayon sa ating station. Ayan, shout out sa ating kapiling sa HHSD na pinangungunahan ng kanilang chief na si Shalahuddin Kusayin. At syempre, ma'am, no, dahil nalaman natin na maganda ang inyong mga relasyon sa inyong community sa phase 1, aside from magkukuha mo na ang iyong housing unit, pag may-ari mo na, pag nabayaran mo na, ano pa yung mga benefits na inyong naramdaman o nakuha sa inyong paglipat sa housing unit sa ating phase 1?
Pero komportable ka man na may ano ka na, may The naabil comfort, ka na yes. permanent na tirahan. Yan ang malaking comfort mo dyan, di ba? How about your security, ma'am? Okay naman yung seguridad sa inyong lugar? Okay naman yung security. Yan ang pinaka-importante. Aside from yung comfort, ma'am, no? Oo. Na inyong nakukuha, nararamdaman, kailangan din secured yung place na ating tinitirahan. Ayan. So, okay, napakagaling po ng ating ang usapan with Ma'am Naida sa ngayon. Yun po na-share sa atin, ma'am, kung meron tayong mga kabutihan, meron tayong mga benefits na nakuha sa ating paglipat sa ating housing unit, ano yung mga hamon naman, challenges na inyong nararanasan sa Ano ngayon? yung mga hamon naman na yung pagbabayad ng payment dito sa housing. Of course. Masakit. Pero pinag-usapan eh. Matagal eh. Oo. Correct. Pero paunti-unti. Kasi sa atin, Depende sa bracket na pinili mo. May 25 years to pay, may 10 years to pay, may 15 years to pay. pero the shorter, ma'am, the bigger the amount per month, no? Mas malaki yung binabayaran mo na monthly kapag short yung period na kinuha natin. Tama. Okay, so depende sa kakayahan natin na magbayad ka balay Maalala na niyo po ilang years to pay ang pinili ninyo? Yung bracket ko, 15 years to pay. 15 years to pay. Naka 9 years na ako. Wow. Sa remittance din. Sa remittance din. Okay. Sa So malapit pag-remit. na kabalay na rin, no? Ma'am, how much do you pay? Monthly? Then, 6,850 ata. Ma'am, buti pa yan. Ang apartment ngayon, 10,000. Kaya nga. 8,000, di ba? Kabalay na ras. Ang binabayad, may 15,000 pa sa apartment na ating inuupahan. Hindi na nakukuha yung yung unit. Kaya Bayad ka ng bayad. basta mag-abil kasi sa tagal. Yun dun siguro na doon sila na lulubat doon sa sa tagal magbayad, di ba? Siguro kung ako, if I have enough, na pera, kukunin ko yung shorter. Oo. No, shorter na, ang tawag dyan, paying duration. pero mas malaki Duration. mas malaki ang bayad. monthly. Okay lang. Yun nga, kung enough ang iyong resources Yeah. sa ganyan. So yun na po yung pinakahamon na inyong naranasan. Yung ating tawag dito, of course, bayad ka kapag na may mabayad. financial responsibility tayo, masakit talaga yan. Ako, Kasi, di ba sa mga ibang agency, magbayad sila, inano lang gumagawa ng pero na, wag mo akong didakan muna. Di ba, ganun? totoo. Totoo yan. Now I know that, Ako yes. naman, responsible talaga ako. Mas gusto ko makabayad maaga. Kasi, hindi maganda yung kuan. Kasi, tatama din sa'yo, hindi man maiwasan. Totoo yan, ma'am. Mas Dapat tatagal. responsible ka Oo, sa correct. binabayaran mo. Di ba? Yun yung best practice niyo, ma'am. Responsable, unahin natin ang ating bayad dahil kung patagalin ba natin yan, babayaran pa rin natin. Oo, yan. Di ba? Hindi pa rin matatanggal. Mas maganda, maaga ka makabayad. Totoo yan. Yan ang pinaka-importante. So, actually, kahit sa ating mga anak, pinag-uusapan ng utang, no? Itong utang na ito talaga pong inaagaw nating bayaran. Kasi habang tumatagal, mas lalong namumblema tayo na meron pa rin responsibility. Okay. Na ating kinakaharap, ng ating mga bayarin kabalay na rin, no? Itong aking mga kasamahan sa ICS, mabuti nila mga responsable yung tagapagbayad ng kanilang mga utang. Pati ang kanilang nanay, nangungutang din. At parang may utang pa ako kaya masahin na. Naano tuloy ako. Na-remind ako. Na parang meron ako nila settle, no? Ma'am, personally talaga nakakabagabag yung may utang ka or Ako ba? mabayaran ka, di ba? Kung kaya ko lang anuhin lahat, Nakaka-stress. nakaka-stress. Ewan, kung magkakaibang mukha, magkakaibang ano. Responsibility dyan. Totoo yan, ma'am. Nako, kung lahat pa naman ng ating mga residents, no, yung mga takers ng ating housing units, ay katulad ni Ma'am Naida, na mas gusto yung magbayad ng maaga, no? Nang tuloy-tuloy, nako, napakaganda po ng ating magiging relasyon at syempre, hindi mapagod yung ating, ano ba ang nangano dito na kumbaga, bangatok, no? Anong bangatok sa Tagalog? Kung na-collecta ng bayad, ang MHST or ang Pag-ibig Fund na? Pag-ibig Fund na, no? Okay, Pag-ibig Fund na. Huwag nating stress ang Pag-ibig Fund. Magbayad po tayo na. This Tama is sa for oras. phase Yeah. 1 housing project Pag-ibig ang nangungulekta. That's Sa ibang projects natin, posibleng may ibang paraan sila para magbayad ng kanilang mga pabahay, which malalaman natin sa isusunod na mga episodes. Yes, inshallah. Actually, MHS kung Delivers. ayaw mo po magpaano, salary reduction, pwede mo naman ito ng payment mo sa ano,
Di ba? Sa kanilang opisina. Sa MHSD mismo Over nila the counter bayaran na, yung... hindi, sa Pag-ibig Oh, Fund. sa Pag-ibig Fund. Yes, So, diretso. that's right. Okay. Ano bang mga trabaho na hindi nila ino-offer yung salary deduction? Is it the workplace ang concern? Depende sa status ng ano mo. Hindi rin kasi ang pag-ibig ang nag-approve na nila. Oh. Depende ma'am sa document din talaga. Depende sa Totoo. document kung paano nila mabayaran yung pabahay. Sa income document. At alhamdulillah kay Ma'am Naida na tuloy yung salary deduction. May mga residente tayo na hindi natuloy yung income document, so over the counter sila sa Pag-ibig Yes. or direct. Medyo stressful yung kabahay na rin. Pag mag-over the counter ka, kung salary reduction, wala ka ng problema. Alam mo na nabawasan ka. Sa haba ng pila sa Pag-ibig, yung Teka muna. pag nahiwala yung Kabalay na Ria, kabalay na Ras. One of these days, baka maging may sa katuparan na yung ating digital payment, di ba? Kabalay na Ras. digital payment. Yung ating mga housing units na yan, with the help of our partner, yung ating GCash na partner, no? Inshallah. Kung okay na, wala na hong magiging hadlang at mga inaalala ho natin, no? Sa liquidation purposes ng ating mga payments, paano ba yung mga papeles ito, yan ang inaasikaso ng ating opisina para ho mas madali ang pagbayad ng ating mga recipient, ng ating mga takers ng ating housing units. Ayan. So, syempre, ang oras natin, alas 12 na po ng tanghali. Ngayon, I would like to hear from our speaker ngayon sa ating guest, residents ng ating Phase 1 housing project. Ano naman ang mga nais niyong iparating na mensahe sa amin, sa MHST, sa BARM, at sa buong Bangsamoro pa, ma'am? Yes, maraming salamat. Alhamdulillah na nakasama ko sa nakaabil ng BARM Housing Project Phase 1. At saka ang kagandahan ng itong project, parang magaan ang pakiramdam mo na ang binabayaran mo sarili mong bahay. Yes. Nawala ka sa pagrerenta. Mashallah. Naku, ang galing, ma'am, no? Alam naman, pag nalalaman namin, narinig namin, na yung mga proyektong sinasagawa na kung ini-establish ng ating ministry ng MHSD, ay talaga pong nakapagdudulot ng benepisyo sa ating mga recipient, beneficiaries, takers. Masaya na kayo, ma'am. Ang iyong mga testamento, ang iyong mga tawag sa impression, ang mas lalo po nag-motivate sa amin sa MHSD na ituloy ang aming mga trabaho. At sana ho tulungan tayo ng ating mga members of the parliament para ho pagpatuloy ang ganitong klase mga programa at serbisyo for the benefit of every needing Bangsamoro family. Thank you so much, ma'am. Thank you. Maraming salamat kay Ma'am Naida. Alhamdulillah. Siya po Mabuhay si... Bangsamoro. Correct. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay tayo lahat. Yes, that's right. Inshallah. At sana ho ay mas marami pa hong mga masasayang araw ang ating gugulin sa mundong ito sa ating rehiyong Bangsamoro, inshallah. That has been Ma'am Naida Abdulmanan, isa ho sa mga residente ng Phase 1 Housing Project ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At bilang pagpapatuloy, narito na ho tayo sa ating huling bahagi. What a music, kabalay na rin. Okay. Sa huling Low cortisol. Yeah. Sa huling bahagi ng ating programa at yan ang ating KKK. Ano nga ba ang magic 3 questions na naisip ng ating kabalay na si Ria na sasagutin ng ating mga kabalay dyan sa kanilang mga bahay at kung nasaan man sila ngayong kabalay na Ria, ibigay mo ng magic 3 questions. Ibigay ko ang ating magic 3 questions makalipas na itong mga comments sa ating Facebook page. Talagang mahalaga sa mga comments natin, ha? Sige. Na pinangungunahan ng ating Queen Mother of CLUP, Engineer Muslim Kay Abu Sama. Ang sabi, Assalamualaikum at magkatahanang tanghali mga manisa na kabalay. Why? Manisa na Muslim kay Abu Sama, Engineer Moss. Na sinundan ni, sinong gusto magsunod magbasa? Yes, sinundan ni Galis or ang ating messenger from cash section. Assalamualaikum, watching from Land Bank. Kodoyo, napaka-active naman ni Gal. Ayan no, ang better half ni? By far. Yes, that's right. And we also have from my sister-in-law
Watching from Mafar, Dato Saudi Ampatuan Municipality, headed by our Mafar Municipal Officer, Sir Engineer Shuaib Saluang. Ayan, maligayang pagkikinig sa inyo dyan sa DSA, Dato Saudi Ampatuan. And meron po tayo from our record section head, Mrs. Panditcha. Teacha, sabi salam mga kabalay. Salam kabalay na Mamshki dear. Na napakagaling sa pickleball. Sinundan niyo Ramla Abdullah Udin watching from West Patadon, Matalam, North Cotabato. At ipinaalam ko po sa inyo na ang nag-comment na ito ay aking pinsan. First cousin, na dyan po sa may Patadon ng Matalam, North Cotabato. Maligayang pagkikinig dyan sa inyo. Sana ay okay kayo palagi. At ito, ayaw ko itong basahin. Sige, basahin. Dapat ba? Sino ang gusto magbasa nito? Mula sa ating Human Resource Management Section Head, ang sabing, wash out watching from ICS, tagabantay ng growers. Ay, kailangan masaya tayo ha. May antayin po tayo ating mga May viewers. bumabantay sa growers natin. Hindi ko lang pala nagpapa-shoutout o nagpaparinig. Anong wash out? Wash out pa nagpaparinig after ng Nagpapanig to program. eh. Ibig sabihin ito, after ng program, malalaman na ng kanyang drawer. Ito actual na nagpapa-shoutout si Kuya Farmers. Ayan, ang ating napaka-aktibong kabahagi natin at member ng ating Regional Awards Committee Secretary. Diba kabayan na rin yan? From TWG. Siya ba ay bahagi ng IAS o IPS? Lahat. Lahat, both. Sige. Pero under ano siya sa internal planning. Ay, audit. Audit. Kay Sir Alex. Internal audit. Hindi siya sigurado eh. Na tumutulong din sa ating internal planning section, di ba? Kabalay na Hamsin, kabalay na Ria. Yes. At there you go with our comments. Yung nag-comment dito, Ma'am Suraida Magalna sa Bawa Pendulat. Ayan. Sabing salam ate. Oh, thank you so much, Sor. Siya ho ay working din under the Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR. Thank you so much for watching. At ang ating napakaganda at napakabait na kabalay rin, nakikita ko rito. Yes. She's also watching Zedanet Pongpong ng Monitoring and Evaluation Division or MED ng MHSD. Sino si Jasmine Ahmad Langgi na ito? Na-watching din na yan. Thank you very much. At kabalay na rin, it's 12:06. Your magic 3 questions. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Muli, pakinggan po natin ang tatlong katanungan na posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, Inshallah. sa numerong 0955-799-4778. At sa mga nanalo last week na hindi pa natatanggap ang kanilang mapanalunan, sagot pa rin kayo. Baka madoble pang matanggap Totoo yan, totoo yan. But surely, you will receive your Inshallah. prizes, yes, So inshallah. with that, ang ating unang tanong, ilang residente ang nakatira ngayon sa bahay ni Ma'am Naida Abdul Manan? Naku, talagang kailangan makidra kayo sa pinag-uusapan natin, no? Parang, sige. Natawa si Ma'am. Natanong bigla ni Ras, ilan ulit? Okay, next And question. Second question, sa posibleng mga taon na pwede niyong pagpilian para bayaran ang inyong tirahan, ilang taon ang piniling plano ni Ma'am Naida para Nako. bayaran ang kanyang tirahan? Si Jazz, sabi ni Jazz, nag-iisip siya. So Okay. ulit, nag-start siya 2017, yun ang hint ninyo. Pero hindi ibig sabihin nun, yun ang sagot. That's right. Sige, ikatlong And katanungan. Ang ating huling katanungan, ibigay ang barangay, munisipalidad, at probinsya kung saan matatagpuan ang ating Phase 1 housing project. Kompleto, ha? Kompleto. Barangay, munisipyo at probinsya ang hinihingi ng ating Kung saan kabalan. matatagpuan ang ating Phase 1 housing project. That's right. Nako. So, yun po ang ating tatlong katanungan. Ulit, numero ang sagot sa number 1, ilang residente ang nakatira ngayon sa bahay ni Ma'am Naida. Pangalawang taon, numero ulit ang sagot, ilang taon ang tiniling plano ni Ma'am Naida para bayaran ang kanyang tirahan. At pangatlong tanong, lokasyon, barangay, municipality at province,
saan matatagpuan ang Phase 1 Housing Project. Yes, saan sila magte-text, Kabalay na Ria? Ipadala ang mga tamang sagot o isang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Again, for the last time today. 0955-799-4778. Ayan. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa ating Magic 3 questions under our KKK. Kakasali, sagot ka rin sana. Si Jeffrey pwede rin sumagot sa ating katanungan. At syempre, meron tayong mga nahumabol na comments dito kung saan tayo nagrenta ng ating mga gown at mga yes. Makikita ko rin siya dito. That's right. Very affordable. Totoo yan. Ako naman. Yearly po, annually talaga po meron kinakonduct na mga grad ball, ano pa nga ba dyan, induction party, mga ganyan. At kailangan natin ng bonggang-bonggang kasuotan. Thank you so much for your comment. Katabato Gown, Rental, and RTW. Yes. Oh, nandito rin si Siya Vice. dito, ma'am, si Shally Gies. Yeah, that's right. Katawagan ko yan sa ano. Napansin niyo si Ma'am Baisal, Ako, nag-refer sa Mamison kanya. Uto? Yeah, that's right. Baka may referral ako dyan. Tama ko yun, ma'am. Si Kabalay na Hamsi ang nagbigay ng impormasyon. Nagrenta ka ng Sa gown dyan, atin. Kuya Hamsi. So, kompleto sila kabalay na rin. Noong socials Suit, natin nag-start, no? sandals, yes. Ay, oo nga pala. It reminds me again, my gulay. May nakalimutan akong isauli sa'yo, ma'am. Kaya pala sila. Kaya ka nag-comment. Nangangatok pa. Yung dinaanan ko, niram ko na bowtie. Nako, Sorry, ng aking open mind. nung graduation. Di ba? Yung Kasi chawla. lang, oh. Buhay na buhay po yun, ma'am. Nasa uli ko yun, Huwag yung ka magalala, chawla. ma'am, siya. Galante po siya. Tumigil ka. Oh, galante tawa. Mga Yung responsable po kabala. kaming mga... Okay, sige. At Alright, it's now 12:10 na. And it's time for us na tapusin na ho yung ating episode ngayong araw na ito ng ating programang MHS Delivers dahil nakumpleto na po natin ang mga mahalagang bahagi ng ating isang oras na programa sa radyo. Again, ito ang MHS Delivers. Sa ngalan ho ng ating mga mabubuti at napaka-supportive na leader sa MHSD, ang ating officer in charge and Deputy Minister Aldi Nasiri at ang ating Bangsamoro Director General Ismael Ibrahim at sa ngalan nina ako po yung lingkod Bangsamoro Jury, Bintemran Muhammad. At ako po nilingkod bang sa Moram Sari Palat sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Dato na si Daud, Ma'am Jasmine Ilangi, Sir Alman Suarez Ugaw, at sa ating kasamaan sa technical side ng DXMS, Sir Jeffrey. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. That's right. Thank you so much din sa ating naging guest speaker ngayon, si Ma'am Naida Abdulmanan, kapiling si Lasmina Putin ng HHSD. At syempre, ito ho ang inyong lingkod, si Lembay Abdullah na palagi pa rin pong nagpapaalala sa ating lahat na isagawa ang bawat gawain natin sa araw-araw ng mayroong kasiyahan, kahusayan at syempre pagmamahal. At lagi pa natin tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na sa ating episode ngayon at palagi pa rin bumabati sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.